Okay! Woo! Hindi na sausaw yung pako, yes! Oy, oy, pedal strike. Hop, hop. Wow! Ayun. Doon, nag-slide siya dito. Medyo madulas ng konti. Okay. Medyo lubog talaga. Di kaya. Lubog. Kita mali. Lumampas ako. Putol sana yung chain nito. Ay, naipit oh. Nag-engage ako pero instead na pumasok doon sa ano, nag-chain drop tapos nagbabrush siya dito eh sa kaya yung pakain niya. Something like that. Kung papasok pa sa schedule ko today, so I need to be out of the saddle before lunch. So it's 9 o'clock na. So ewan ko kung saan ako abutan. Then maybe after recovery tomorrow, then the next day after that, do the rest of the track rig for the whole 100 kilometer. The reason why is because well, I've done Ultra Gravel Challenge before. I think that was 2 or 3 years ago. Although it's a party pace 50 km only, one of the difficulties na may encounter ko during the event, unang-una yung mapa. Yung commute app ko may issued back then. Bigla siya namamatay, so on and so forth, mga software issues. And at the same time, although ano naman kami, we're a group, pero kami mismo naliligaw dahil yung mga signages nawawala or nasisira or something. Then there are a couple of times na we're supposed to finish the race earlier. If not that, kung hindi dahil doon, yung naliligaw kami sa routes. So longer na rides para lang masundan namin sila kung saan yung pabalik ng finish line, going to the finish. So at the same time, fitness test dahil back then I made a mistake of underhydrating. So kundi lang wala akong hydration bag, wala akong dala, only 2 water bottles. Hindi ako nakakapag-refill sa mga checkpoints ng tubig, so I have to bumili pa sa mga tindahan, which is time consuming. Yun. So hopefully, that's the reason why I'm doing this right. So I can make the mistakes. I can make the mistakes now, and somehow on the event, I know what to do. So it's as much as possible a little bit of a hassle with the main event na. So in preparation, I have to, hopefully I can fix my diet, train my body for the event. Very critical. At the same time, train myself kung ano ba yung limits ko pagdating sa, especially now, medyo mainit ngayon, medyo magtatanghali na. So,
Kung ano ba yung limit natin pagdating sa heat tolerance and something like that. So, ito, lapit na tayo sa Sapang Kawayan entrance. May lakad pa mamaya, baka mapagalitan tayo ni Commander pagka wala na naman tayong energy. Okay. Ito na yung entrance. So, ito na, we're at the entrance. Itong Sapang Kawayan, yung first within the first 10 kilometers and 100 km routes para sa event. Anyway, let's do a quick bike check. Right now I'm using for the frame it's Sagmit 29er na hindi fit sa akin because it's only di lang kasi makita, it's only 18 inches for a tall guy like me. So it has some but sanayan lang, adapt to what you have. Okay, so I'm using Maxxis Receptor 700 by 40C tires. So also coming from a rigid build before, I've replaced my carbon forks with this Santur Epixon 29er fork suspension. Okay, because to fix the issue, dahil nung naka carbon fork ako, carbon rigid fork, masyadong lowered yung bike at nagkakaroon ng issue sa pedal strikes, especially on this route na gagawin. I've done this before on a carbon rigid fork and it's very gnarly to the point na I have to walk some sections dahil sa mga malalaking bato. So that's it. Before I'm using a carbon saddle post, pero dahil sa bigat ko nagka-cracks, so pinalitan ko na ng aluminum version. So that's it. Total weight of the bike is around yung raw weight niya, it's around 13.3 kilograms plus the gears and the stuff and the accessories, a total of almost 18 kilograms. So plus 80 plus na weight ko and my gears also na around maybe 4 kilos. So that is around 100 plus na. So okay, so I don't have a phone holder right now, which is, I think it's critical for the event. So I'm traveling, I have a Komoot here, pero I have to pull it out and in of my on and off my pocket para lang makita yung mapa. So that's it. Good luck to me. Tingnan na natin kung saan ako aabutin yan. Wait, may pumasok na tractors kaya pinauna ko muna. So right now tinanggal ko yung medyas ko dahil mag-water crossing tayo. Dalawang water crossing yan. Alright, let's go. Here we are, Sapang Kawayan. So yun. Nice, very nice. Okay, so it feels kinda weird. Di ako sanay ng hindi naka-medyas sa cleat shoes. So some sandy section there. Okay naman, kumapit yung gulong. Actually I've been riding this track for
many times before na. So pero hanggang ngayon naninibago pa rin ako dun sa mga bumps. Buti na lang naka fork suspension na ako, because at my body weight, although matagal ko naman nagamit yung carbon rigid fork ko, I think almost 4 years na, pero on this kind of trails na ayan, malalaking bato, it's kind of putting my mind at ease. Kahit pa fortunately, so I can enjoy this ride more. But apparently I'm still slow. Well, because I'm riding at 100 plus kilograms total weight. Because when I usually ride here, kahit ano lang, isang bottle of water lang, okay na, because I just get back on the road and then go back home. Pero right now, since some of the section we're going through right now is off-grid sections na first time ko lang makadaanan, it's better that I bring lots of water. So medyo labored na yung salita ko, not because of the roughness of the road here, but because of the heat, which is why tanghali akong nagbabike ngayon, for me to condition my body na matolerate yung heat. Okay, sarap oh. Downhill baby. Okay, smooth. Okay, ito na yung first river crossing. Alright, tingnan natin kung kaya natin padyakin. So let's do a lighter and tanggalin natin yung cleats. Yan. Okay, lighter. Okay, tingnan natin. Alright. Kaya pala. Oh, yan oh. Malumot pa yun ah. Malumot pa yun yung mga bato. So balance lang, proper torque, huwag masyadong mabilis. So ayun o. Ayan. Maxxis tire receptor, nakasurvive sa river crossing na malumot. Ang tamang PSI din, ayan, medyo malambot siya ng konti lang naman, para hindi ka na masyadong makompromise yung speed sa ganitong tracks. So yeah, surprisingly grippy naman siya sa dry, and ayun no, kanina wet, pero short lang naman. So siguro ang full testing nitong by the way, I've been riding this tire for more than 200 kilometers na, and I bought it around maybe 2 months ago, more than 2 months ago, yeah. So the season is dry nung ginamit ko siya, up to now dry season pa rin. So okay naman, nagamit na sa gravels. Of course not technical, I don't do technical since ngayon pa lang ako, it's my first time to use a proper fork suspension. Alright, medyo mabigat. Sagad natin. Ayun lang guys
Op, 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 op. Oh, yup. Ito yung nakakatakot eh. Dapat nagigiring na sa baba. May kalumaan pa man din tong KMC chain natin. Hindi pa napapalitan. So, yeah, I was saying, still pretty much a dry season right now, this late January. Yan. So, as I was saying, okay naman yung Maxxis receptor on a dry weather. Siguro para sa akin, it will be really put to test on a rainy season sa maputik na hindi naman. Morning nga. Okay, I think we need to turn. Turn dito. Tama. Right. Okay pa naman. I still don't need to use my maps. Okay pa naman dito. So, second river crossing. Ito. Actually, not river crossing. Water crossing pala. Sorry. So, I already tried that one. I already tried going to the left. Pero I think it's still safer to stay there on the right. Medyo malalim dun, oh. Malalim dun. Saan ba mas malalim? Mas mababaw ata dito eh. Dito mas malalim, no? Mas malalim dyan. Okay, dito na lang. Baka sumemplang ako dyan eh. Nakabike? O motor? Hindi, ayoko. Mabasa yung pa ako. Oo. Ha? Lumubog yung bike niya. So I think pwede dito. Kaya lang malalaki yung bato dyan eh. So itong section dito. Then yeah, sige, bahala na. Ha? Layo. Bike lang. Okay, tingnan natin ha kung kakayanin. So, ayan. Suspension naman. So, yeah. Buhangin. Matigas yung buhangin. Okay! Woo! Hindi na sausaw yung pa ako. Yes! Oy, pedal strike. Ha? Meron, bakit? Ilan ba? Hindi ko nabilang eh. Hindi na nabilang. Hindi, dalawa lang. Ha? Oo. Oh, iwan ka na nila. Iiwan ka na nila. Saan ka papunta? Akit ka. Oh, sige. Sige. Oo, diyan ka. Oo, ang hirap dito. Init, no? Dito tayo sa bato. Gusto ko sa bato. O, ayan. Ayoko sa smooth. Gusto ko sa mahirap. Oh, bato. Oh, surprisingly kumakapit yung gulong. Maraming loose gravel. Hop. Oh! Ayun. Doon nag-slide siya dito. So dapat dito sa kanan, no? Dito tayo, no? Ha? Oh. Ito? Oh, pitik.
Ayan. Pete? Yan. Ha? Kaya yung nagpite. Ang biti. Ha? Tinapite. Hindi ko alam. Saan yan? Ha? Saan yan? Hindi yan carbon. Ganyan na, ganyan na. Hindi kita maintindihan. Ha? Hindi ako marunong magsalita ng ano eh. Ha? Ganyan na. Oh, sticker. Yan. Mandirit. Mandirit. So medyo madulas doon, no? Yeah. Na, ayan, no? Tingnan na Uneven lang, yung... Doon, di ba? Dito, diretso. Wah. Tindi ng mga bato dito. Yan, stay lang dito sa, ano, sa kanan. Ay. Pati yan? Hindi umaga ko. Kaya. Kinabete. Labulag. Oy, tawag ka na nila. Okay, bye-bye. Oh, yeah, it's nice kid. Sayang lang, dapat nagdala ako ng mga candies. Because medyo bigat na kasi yung kargada ko. Said, let's keep moving on. Hindi ko mapagsalita. Pagod na, laspag na. Anyway. Up, proper gearing. Anyway, time check. It's been ang saddle time natin. Oh, holy macaroni. Up. Mga large section ng bato na naman. Oh. Just a couple of days ago, yeah, I think the other day, yeah, nandito ako sa trucks na to eh. So wala namang hintuan dito sa tong first 5 km dito section na to. So hindi naman ako tumukod as long as kaya naman ang gulong, as long as you stay on the you choose your lane properly. So medyo laspag na kasi ako kanina. Pumunta ako doon sa section na sa lane na mabato. So mukhang kaya naman, medyo ano lang, kinapos sa tamang torque. Tapos bigla akong pumunta dun sa kabilang lane na yung packet na section dun. Anyway, as I was saying, very capable naman tong Maxxis Receptor sa rocky, gravel, and as long as pag sand, as long as smooth, hard, compact sands, wag yung masyadong malalim, because I've been using mountain bike tires na 2.25 Maxxis Ardent. Basta pag buhangin hindi rin kaya ng Navi tires yung yung pag masyadong mabuhangin, masyadong makapal yung buhangin. So especially sa body weight, and pag siyempre mali ka pa ng PSI. So yeah, I was saying yung ito nga Maxxis Receptor, kaya naman niya itong section na to. So ito, packet na naman, another section ng climbs na which is good, na hindi masyadong mabato. Again, by the way, shout out ka pala dun sa mga kids kanina. Nag-witness sila eh. Ang alam ko talaga, sesem lang ako doon sa second water crossing na yun. Pero somehow I was confident since I was here the other day and nilakad ko naman yun. So for some reason, pansin ko, buti na lang hindi pa malambot, kumbaga hard, compact yung buhangin sa ilalim ng tubig. Kaya yun, nakatawid tayo ng hindi tumukod. So yeah, that's it. So kaya naman ng semi slick tires natin dito sa off-road. Mamaya yung yung mabatong section dito na pa downhill,
doon talaga ako nag-decide na ano yung mga ganong section, kaya ako nag-decide ngayon na magpalit na ng fork from rigid to fork suspension because of yung mabigat kong body weight, plus yung mga ganyang klase ng kalsada, tas downhill pa, mabibinggo na, baka mahirap ng mabitakan ng ano. Okay lang kung mabibitakan ng rigid fork lakarin mo na lang pauwi. Ang issue kung pati frame nasira, which has happened to me before, pero sa seat post naman. Anyway, that's just it. Ang hirap na magsalita. Super bagal natin, nasa less than 10 kilometers lang. Sobrang init na rin. Ito tayo sa Kumot. So as per our direction, then military base, pero hindi na natin pupuntahan yan because it's off limits. So right side dead end, ang routes is pointing to the left, so medyo technical section dito, but as long as you stay on the leftmost section here, okay naman, kaya yan. Very smooth kasi dito sa left, so let's go. Okay. Right, medyo madulas pa dito. Yun. Ano. So as long as you stay away on the center, okay yan, kaya yan. Ito na yung mabato, matagtag. So kung ka lang magpi-free wheel, syempre, at dire-diretso ka dyan, sesemplang ka. Always modulate with both of your front and rear brakes. So yun, very very smooth downhill, very nice. Ayan, hindi pa ako pumapadyak, mabilis pa rin yung takbo. Recovery. Kaya naman. Siguro kahit naka road bike dito, kaya pa. Kasi merong may mga smooth, very very thin section na smooth. So as long as you stay on it, doable tong routes na to sa kahit sa road bikes. Pero siyempre may mga section na paakyat na bubuhatin mo yung bike mo. So ito na naman, another bumpy section downhill here. Alright. Nice, fucking nice. Yes. Wow! Woohoo! Hindi ko magagawa sa rigid fork ko yun. Basag yung fork ko kung sakali. So good thing I switched to Santor Epicson na. So hindi naman ako masyado sa technical, so no need for very very high end na suspension fork. Dito sa section na to, smooth na, masarap ng padyakin dito. Tingnan natin mga padyak ko. Tingnan natin kung kaya kong mag-20 dito. Kahit medyo laspag na tayo. Right. Oh, nice, very nice. I'm not engaging my cleats yet, so okay pa naman, ano. A little bit bumpy, but it's alright, still smooth. Kayang-kayang i-maintain yung 20 plus. Yung lang yung rider hindi kaya mag 20 plus. So
Ayun, no, sabi niya kakaliwa section na to, then couple of dire-diretso lang to the river crossing, water crossing. Alright, moving on. Ito na yung water crossing or river crossing, whatever. So silipin muna natin, let's get an overview dito sa taas bago tayo makapag mamaya. So ayun, water crossing nga. Ayan, sarili water crossing. Very nice. So buti na lang di ko pa binabalik yung medyas ko kasi may another water crossing na naman dito. So ayan, baka mapatukod tayo ng di oras. Okay, let's do this. Okay. Ako, kalimutan ko i-engage yung okay. So no cleats, don't engage the cleats. Keep the gears light. Ayan, ito, sand. Op. Okay, medyo madulas ng konti. Okay. Medyo lubog talaga. Di kaya. Lubog. So ay, lumulubog kanina eh. Alright, it is what it is. Good thing I'm not wearing my socks. So ito na naman. So maybe a little bit more speed. Kailangan ng speed para hindi ka abutan ng ayun, mas hard dun, mas hard compact dun sa second section ng river crossing ng yeah. Straight ahead na lang dito, then O'Donnell Road na. Going to the left direction is towards the military base camp, pero ang gagawin ko di na ako tutuloy ng base camp because it's off limits. Doon na ako sa section nung side of the mountain before the Bueno Bridge, then going back, then check the time kung may oras pa because right now I'm 70% laspag na. Some uphill section na dito. Alright, keep it moving. Kunti na lang to eh, around siguro 1 km na lang to. Kalsada na. Ay, kalsada na pala. Alright, dito na tayo sa O'Donnell Road. This left side going to the base camp, military base. So yeah, burger po.
Sayang yung yelo. Okay ko yung yelo. Lamig pa. Pas lang ako ng konti papunta dun sa military base para maghanap ng makakainan. Ayan, burger lang tayo. So actually next target natin yung side of the mountain before Buena Bridge. Oh, dito na pala yun. Kasi yung kanto. Okay, no? Side ng mountain. Sa apex ng ito. Dito na pala. Ayan, dito. Dito nga. Padyakin ko lang. Op. Akala ko babalik pa dun eh. So sakto lang pala, buti dumiretso ako. Kasi ang alam ko yung tapat ng church ang papasok dun sa ano, meron din pala dito. Tanggalin natin yung presenter. Kita mali. Lumampas ako. Hirap mag-navigate ng walang phone holder eh. Or walang, well syempre ang pinakamaganda meron kang GPS computer na may mapa na. Kaya hirap yan. Dito daw. Hirap pa. Hindi bumadyak pag ganito. Alright. Tama ba? Diretso dito daw. Mas may mga aso pa. Doggy aha, may natutunan na naman tayong rota. So mababait man sila, hindi sila nag-eye contact. Passive dogs. So hirap dito. Navigate ka. Ito nga. Kabilang rota. Very nice. Dire-diretso, then pakanan. Then paglabas towards the road, towards the main road, right side, away from Buena Bridge. Pag nasa kalsada na. Alright. So medyo bumpy lang dito, no? Nabasa lang ako. Ayan. Nice. Wow. So pwedeng gawing tourist spot sana to. Pang mga rock climbing. I-clear lang yung vegetation ng konti. Pwedeng gawin pa, no? Rocky surfaces.
Pwede siyang gawing ano, rock climbing, oh. Pwede. Going, pero ang alam ko diretso pa eh. Tingnan natin yung map. Ito na. So yung sa kaliwa yung Bueno Bridge. Yung kalsada na yan, diretso yan. Sa kaliwa, yung kalsada dito, dire-diretso yan papuntang Monasterio de Tarlac. Then alright, elementary school, then another sandy gravel trails there. So mostly kalsada lang. Okay. Wala yung right. So mahirap. Ito na nga yung kanto. Kaliwa dyan, dire-diretso. Tayo. So ito yung military base. Iwasan natin yan. Papaganon tayo. Diretso lang. Alright. Ang hirap na walang phone holder talaga. Dapat sa event may phone holder. Ang daming mga kanto, mga fork on the roads na pag di mo kabisado or nalingat ka, di mo natansyahan yung mga paliko, lalampas ka. So medyo time sensitive din yung ano yung babalikan mo pa na hirap. So alright, let's move on. Alright, makapal yung sand dito. So hindi na ako magkiklits dito dahil medyo medyo makapal yung sand. Mahirap na. Pwede na magbilis dito. Yeah! Woohoo! Shredding it, baby. Bumpy shit. All right. Anihan pala ng Sugar King ngayon. Ayan, medyo problema din tong mga loose na grasses and trusses. Mga dahon. Pagka masyado mabilis ka dyan, pwede kang dumulas. Alright. Nice. Ito tayo. Yeah, hard compact sand dito. So okay lang, kayang-kaya ng receptor. Makapit. So another section na naman dito. Let's check the maps. So diretso pa, then kanan.
Kailangan talaga makabit ko na yung phone holder. Tagal kasing dumating eh. Headset cap. Holy shit. Wow. Gulat ako dun ah. Ito kanan. Ito yung kanan. Kanan. May mga aso. Right. Ata. Ito, nagka-issue yung chain. Buti na lang hindi ko naipadjak. Putol sana yung chain nito. Ay, naipit oh. Nag-engage ako pero instead na pumasok doon sa ano, nag-chain drop tapos naipit dito sa FD. Oh shit, it's just my luck. Ayun, ayun. Ganun lang pala. Ayun. Bad habits ko talaga yung nag-engage ng nagpapalit ng gearing pag nandun na yung ahon. Biglaan kasi, ano, may mga brushes dito sa kanan. Tapos medyo, ano, makikita mo naman medyo incline pero banayad, parang kaya. Pero by the time na, ayun, okay siya. By the time makita mo na matarik pala, ayun oh. So kulang ako sa gears. Kulang pa nga ngayon eh. Ayan oh. Kaya dapat dun pa lang. Kaya importante nagta-track reading eh. Paano na lang kung the event na tapos ayan oh, magugulat ka sa mga ganyan. Tapos ang daming bisikleta, ang daming riders. Putulan ka talaga ng chain. Pag na wrong timing ka ng gearing, mas mabigat pa yung padjak mo. So yun, on my experience nagga-gravel ride sa mountain bike, especially pagka medyo gusto mo nang mabilis, time critical dahil either kulang ka sa oras pero gusto mo makatakbo ng certain distance, pinakamaganda talaga 2x na setup sa ano, sa mountain bike, especially kapag more on kalsada ka, pag distance talaga yung habol mo, long distance at the less time possible. Sa mountain bike 2x talaga, kahit sa gravel bike. Kasi gaya ng mga surprise section na palikot tas biglang ahon. Isipin mo kung 'di ba naka 1/12 ka, 1/11 something like that. You have to, tapos nakasagad ka pang sprint. Pag naka 1x ka, ang layo ng tatakbuhin ng chain mo. Ang aakyatin ng chain mo para sa mga ahon. Pero pag ganitong medyo malayo pa, nakikita mo, okay, 1x. Pero sa 2x, mga big surprises, rolling hills, yan. Yun. Isang bagsak lang sa harap. Boom, you got it. Medyo madulas sa section na yan, pero buti kinaya ng receptor. Yung mabuhangin na section doon sa gitna. Okay, merong fork on the road there. Hindi ko alam kung kakanan ba doon or alam ko stay ahead dito eh. Tama. Dead end dito sa kanan. Diretso pa pala. Alright, moving on. Taas na yung gearing ko. Kulang pa rin. Yung banayad lang oh.
Alaspag na ako. Ayun, bigat. Nasa 8 na ako eh. At hydration. Actually, we're treading this. Don't have time to check my phone. Don't have time to check kumut kung nasa tamang tracks pa ba tayo. Sobrang nakakalaspag na yung init dito sa tanghaling tapat. Wow! Oh, sharp right sharp curve dun. So kaya importante din yung tamang PSI. Mas malambot the better, pero sacrificing speed. Aso, doggy house. Alright. Stop pa ba ako dito? Medyo late na eh. Alas 12 na. Ang curfew ko hanggang alas 11 lang. Ako, patay tayo kay Commander. I'm dead. Ano tagtag dito? Dagarag. So medyo malamig dito kahit pa paano. Mga shades, pero konti lang. Ito na yung technical na pababa. Oh shit. Alright, slow. Alright, slow lang. Choose your lane properly. To the left or to the right? Okay, mas smooth sa left, pero slanting siya, so I'm gonna take a risk here sa right. At mabumpy siya. Hopefully the suspension will do its work. Right. Holy shit. Huwag mabilis. Sakto lang. Slanting. Oh, kumapit si receptor, hindi nadulas. Loose gravel. Alright, loose gravel. Alright, very nice. Another loose gravel. Doggy. Woo! Nice dogs. Alright, smooth and steady wins the race. Okay. Ito, malikabok section na. Puti kang ba? Oh, drops. May konting drops doon. Alright. Smooth and steady. Very nice. Wow! Diyan di maganda yung kapit ng kamay ko doon. Bad for the suspension. Yeah. May confidence kang sipain kahit malubak. Ito na. Spur kumot. Alright, tama naman yung truck natin. So diretso, may trails pa dito, sandy trails papuntang Armenia.
Then hindi na ako aakyat doon. Bababa na ako dito sa section sa Armenia na to. Pauwi na, papunta na ng MacArthur. Time check right now, it's 12:26. I'm supposed to be home by 11. So give or take 1 hour. Then another 30 minutes papuntang MacArthur Highway. Oh my god. My commander's gonna kill me. Lalaking trucks na dumadaan dito. Tapos downhill pa dito. Dapat merong marshal dito sa crossing na to. 4 lanes yan, oh. Bibilis sa mga sasakyan dumadaan dyan, eh. 4 lanes load. Okay, sandy trails na dito. So dito magkakasabukan ng kung kaya ba ng receptor. Kasi dito, last time dumaan ako dito, naka Maxxis Ardent pa ako na 2.2 inches MTB tires. So versus dito sa Maxxis receptor na 40C lang. 700 by 40C. Alright, let's go. Medyo papadyakan ko na kasi late na. Mapapagalitan na tayo. Kasi ang paalam ko hanggang alas 11 lang. I'm supposed to cut the track read short dun sa Santa Juliana, eh. Pero since medyo nasa mood pa tayo, pinadyakan ko na hanggang dito papunta Armenia. So ayan, paahon na naman. Okay, konting akyat sa likod, isang bagsak sa harap. That's the beauty of 2x. Yeah! Ang disadvantage sa semi-slick tires kagaya nitong si Receptor, pag ganyang sandy, loose gravel na paakyat, kailangan lagyan mo ng medyo effort ka sa magdagdag ng torque para makatulong yung momentum sa ahon. Otherwise pag masyado ka mabagal, dudulas talaga yung gulong, eh. So yun lang. Unlike sa fatter MTB tires, kahit medyo mabagal ka, basta mataas lang yung cadence mo and everything, you should make out of any climbs. Sisipahin ko na ulit. Downhill dito. Ito yung favorite resting spot ko. Nagte-trails pa ako dito na naka-rigid. Alright. Tagtag, grabe. Ito kagandahan na naka-fork suspension, eh. Doon nating naka-rigid ako pag ganitong matagtag na downhill. Talagang piga ka sa preno. Ngayon, pag naka-front suspension, ayun, kahit mabilis ka, kahit ano lang, konting modulation lang sa preno, kayang-kaya mo yung dagsa ng bagsak ng downhill na yan na matagtag. So, yun. After several years ng pagbabike, ngayon lang sa MTB, ngayon lang suspension. Ayan, oh, very sandy. Oh, kapal nung sand. Oh, kumakapit naman si Receptor, kaya pa. Ayun lang yung kadena, medyo ano na, malikab. Dito pa right na. Ayan. Ayan. Importante din, may face mask ka. Napakalikabok dito. Ayan, buhangin, malikabok. Nagda-dry yung nagda-dry yung lube. So although naka dry lube ako ngayon, medyo napapakiramdam ako, medyo maingay na rin yung cheese. Ayan, malagitik ko. Teka, sit pose ata to, ah. Tatayo tayo. Uupo tayo. Ayun,
seat post, madumi. Dapat nilalagyan ng ano eh, pagka nagte-trail sa ganito, nilalagyan ng ayan o, harang ng cover, dust cover. Yan. Nagbabrush siya dito eh sa ano, kaya ito yung kakain ng aluminum material sa bike. Okay, 4 5. Alright. Dito na tayo sa Sitio Dialysis. Sitio Dalisdis. So, alam ko pabalik din ng MacArthur to eh, pero diretsuhin ko na. Diretsuhin ko na kahit konti, total ganun din. Makapagalitan din tayo. Ng hapon. Alright. Ayan, very smooth na dito. Papunta na na Armenia. Alaspag na ako, pero buti na lang nakisama yung weather ngayon. Slightly medyo ano siya, medyo makulimlim ng konti. Tapos eto, may mga puno dito. Yun lang, I cannot remove my mask dahil may mga nakakasalubong na sasakyan at sobrang alikabok. So very essential din meron kang dalang eyewear para sa mata mo na di matalsikan ng kung anumang bagay dyan, dahil napaka-hassle pagka napuwing ka, men. Maubos yung oras mo. Tsaka sa routes na to at nabuta ka ng sikat ng araw, kapag uminto ka di ka rin makaka-recover dahil sobrang init. Actually it's much more better to keep pedaling tapos mabagal ka lang para. So yeah, hanggat walang shadings kang makita, huwag kang hihinto. Padyak na ng padyak. Okay, buti na lang marami akong dalang baong tubig. Meron akong dalawang water bottle, 750 ml each. That's 1.4 liters. Plus itong hydration bag ko na may dalang at least 2 liters of water. So pero kulang pa rin eh. Listen to your feelings. Pagka medyo laspag na, inuman mo ng tubig. Much better kung may baon kang mga nutrition packs. Yeah. Dito tayo sa Armenia Bridge. Yeah. Merong hanging bridge dito. And so as per Kumut, ang alam ko dito sa baba ang daan. So yan yung hanging bridge. Ito yung dam sa on my right side. Dilakad ko na dati yan. Hindi ko kayang padyakan. Lakad lang. So as per Kumut, so mukhang may pavement doon, no? Tapos going up doon sa kabilang bank. So mukhang doon ang daan. Pero saan lulusot? Kumut. Kumute rider.
Alright. Dito tayo ngayon. Ito tayo. Ito yung hanging bridge. Ang off-grid route is ito. Tas dun. Hanapin ko lang saglit, then dito na nagtatapos yung track read natin. Pabalik na ako dun. Via Tarlac na. Via MacArthur Highway. Alright. Let's hike it out. Yan, pag medyo mabagal, pag mabagal ka talaga, walang momentum, lumulubog at dumudulas yung receptor eh. Pero kung mabilis ka, kaya niya. Alright, so let's clear this section dito. Ayan. Alright. Dito daw. Dito. Kakaliwa dito. Mas diretso dito. Oo, nagtitrails rin ako dito. So, saan? Alright, ayun dito siguro. Dito nga, kakanan tas kaliwa doon. Alright, ayan o. Lumulubog siya pero kaya naman. Lumulubog si receptor. Dito pabalik din ng Tarlac. Tapos dito yung routes according to Kumot. Ayun, dito. Tapos dito. Tama. This is the dam. Alright, ito yung dam. Oh. Gulat ako dun. What's that? Alright. Let's check the maps. Confirmatory off-grid route event. So sana lang on the February 2 it's dry like this, which is ganito yung ideal para sa akin sa setup ng bike ko. Hopefully hindi umulan ng malakas ng tuloy-tuloy para yon kayanin. Otherwise I have to modify my bikes again. Sayang naman kung di ako makakasali. Anyway, time to head back. Alright, have to stop here. Ayan, tas dito medyo ayan, hard compact na dito. Basta basa. Compact sand na yan. Let's finish this out. So that's it guys. Doon na nagtatapos yung track reading ko ngayon. So ano yung nagawa natin? So for 3 hours saddle time, moving time natin is 3 hours 14 minutes, and around going 51 kilometers up to this point. Mechanics ng race for the 100 kilometer segment, merong 10 hours ba yun? 10 hours limit for you to complete the challenge and earn the finisher medal. So right now it's 3 hours, pero ang actual time ko outside is more than 4 hours. So kasama dun yung mga stoppages ko, pag-check ng bike, pag-check ng hydration, topping up yung mga stops na ayan, iigib ng tubig, snacks,
Kanina uminto ako eh. So mga nag-consume ako ng 10 to 15 minutes doon. So may difference ng halos 1.5 hour. For the rest, yung mga stops, ganun. So it means for every 3 hours merong 1.5 hour worth of rest and for the maintenance. Kaya very very critical yung ano eh. One of the reason why it's very critical to do track reading. Kasi sa kagaya niyan sa fitness level ko, mga 20-20 lang ang takbo dito sa kalsada. Kanina sa gravel, hirap akong mag-20. Very important, crucial na conduct track reading before the event. Kasi yung mga stoppage niya, no, it will accumulate eh. Yun, kagaya niya, 1.5 hour pala yung na-consume ko. So I was thinking, konti lang yung snack break ko kanina, ilang minuto lang. I was thinking, but eventually, it all adds up for 3 hours. It's 1.5 hour additional. So yun. So imagine kung hindi ka nag-track read like me na previous UGC event na sinalihan ko nung way back before. Yan yung mga issue na gaya, mga paghinto, yung pahinga sa kalsada, at the same time yung mga snack breaks. Yan yung kumain ng oras eh. So it's much better na ganito, kagaya nito, nakaka-recover ka kahit pumapadya ka ng konti. Kasi yung hangin, ayan, nakakatulong sa pag-ventilate ng katawan para hindi tayo masyadong mainitan. So again, very crucial, do the track reading before the event. Kasi yung, ayan, kagaya niyan, wala pa akong phone holder. Wala akong phone holder. I have to stop and put my phone out, check the maps, check Komoot every now and then para ma-make sure lang na hindi tayo lumampas. Kagaya kanina dun sa may Santa Juliana section from the road, kung sinundan ko yung instinct ko na wag na mag-check ng maps kasi kabisado ko naman, wala sana, na off-route sana ako. So yung mga ganong delays on the main event, malaking ano yun. Munti ka na ako dun sa driver na yun. Iniwasan niya yung pothole. Oo nga, ang daming pothole, lalaki oh. So yun, very critical to do the track reading. Kasi kung aasa ka sa mga marshal, sa mga support ng race, mga organizers na to provide every directional which is ganun yung ina-expect ko, lahat provided since you were paying for that. But syempre ang laki nito, ang laki ng land area na sasakupin ng mga routes. It's very impossible for them to guide you na ganyan. So you have to rely on yourself. Yun nga, pinaka-essential before the event, have a very very stable na phone holder. At the same time, at least dalawang power bank. Right now I'm bringing dalawa, pero kahit isa siguro pwede na. Pero since kung kagaya ko, kumut lang wala tayong GPS computer na may maps, yung phone lang. So very crucial na meron tayong phone holder para ayan, mas mabilis yung hindi ka na magbubunot, magbubunot ng phone. Pero syempre nating beats yung pa rin yung track reading eh. Yung halimbawa pag nakabisado mo na yan, na-complete mo yung total routes, kahit I think hindi mo na kailangan mag maps. Okay, that's it. It's time for me to end the recording right now. Medyo laspag na rin ako. I'm
Ito pa, hirap pa magsalita. And I want to conserve the energy para makauwi. So that's it guys. I hope you enjoy the videos. If you learn anything from this, please let me know in the comments. And please subscribe. Only if you want to. Please subscribe. Alright, okay. Gotta go now. Catch you later guys.